Ang Hotel California ay isa sa nagbigay ng inspirasyon sa walang katapusang mga debate sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga lyrics dahil ang mga ito ay napaka-misteryoso. Sa kasagsagan na pagsikat ng folk rock at country, ang The Eagles ay ang isa sa mga bandang namamayagpag sa mga 1970s na pinagbibidahan ni Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon, Randy Meisner at iba pang mga membro nito na nagpapalit-palitan sa kanilang mga posisyon. Noong sumabog sa kasikatan itong Hotel California, maraming nakakakilabot na haka-haka ang naglabasan at isa na dito ang kantang ito ay sadya daw may kilalaman sa satanismo. Ano kaya ang nasa likod ng kantang ito? Gaano ba ito katotoo? Pag-uusapan natin yan sa comment section kung ano ang mga kababalaghan sa kantang ito maya-maya lang pagkatapos ng intro natin. Noong pinalabas ang kantang ito ng Hotel California, maraming mga conspiracy theories ang naglabasan tungkol dito. Isa sa mga kontrobersyal nito ay habang nagbabakasyon ang bandang The Eagles sa California at dito naka-check-in sa hotel na to, bawat membro, tig-isa-isa sila nagrenta ng kwarto. Habang magkahiwalay sila na magrenta sa bawat kwarto, si Glenn Frey ay hindi mapakali. Meron daw di umano'y gumugulo sa kanyang isip na isang komposisyon. Dahil sa hindi siya makatulog, kumuha na lang siya ng ballpen at kinumpos niya ang awiting ito na Hotel California. Ang hindi niya alam, yung mga kabandmates niya na pareho din pala silang lahat na hindi mapakali at parehong hindi nakatulog sa parehong oras ng gabing yon. Hindi nila alam na sabay-sabay pala nila kinumpos ang kantang ito sa magkahiwalay na kwarto na kanilang nirerintahan. Kinabukasan ng umaga, paggising nila, doon sila nagkatagpo sa koridor at habang sabay-sabay silang nag-breakfast sa lobby at nang excited na nilang inirepresenta na nila ang kanilang komposisyon, nagulantang silang lahat dahil hindi nila akalain na nagkatugma pala ang kanilang komposisyon sa Hotel California pati ang tono. Ngunit ayon sa pananaliksik sa mga musician journalist, walang matibay na ebidensya tungkol dito. Ngunit hindi pa natapos dito ang kontrobersyal sa kantang ito dahil marami talaga ang nakuryoso sa mga lyrics nito, kaya patuloy ang investigasyon sa ibang taga-media sa musika upang alamin ang katotohanan sa awiting ito. Noong kapanayam itong si Glenn Frey sa media, sabi niya ang kantang ito ay tungkol daw sa isang idea sa isang taong nagmamaneho sa isang madilim na disyerto sa highway at nagbakasyon sa isang nakakamanghang hotel. Gusto raw niyang maramdaman nito ang The Twilight Zone episode at naglalayong lumikha ng isang track record sa kantang ito na parang nakakatakot na pelikula. At yun daw ang buong kwento sa likod ng lyrics ng Hotel California. Ngunit marami pa rin ang hindi kumbinsido dito sa mga paliwanag ni Glenn Frey. Sa ibang issue naman ng kontrobersyal ng kantang itong Hotel California, ito daw ay tungkol sa break-up ni Henley at sa kanyang girlfriend na si Tiffany. At dahil sa sobrang sakit na nararamdaman, ibinuhos raw niya dito sa komposisyong ito na nauwi sa pagkabigkas sa kanta. Kaya maririnig mo rito ang lyrics na "Her mind is Tiffany twisted. She got the Mercedes-Benz. She got a lot of pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat." Sa ibang anggulo naman, lumitaw ang isa pang interpretasyon sa mga lyrics nito. Ito daw ay isang metaphor at bunga sa hallucinations dahil sa addiction ng droga. Meron kasing isang sangkap sa damo na hindi na kailangang sabihin pa dahil napaka-popular daw ito sa Southern California noong panahon na yun. Kaya't kapansin-pansin sa lyrics, "On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of kulitas rising up through the air." Ang ibig sabihin ng kulitas sa Amerika ay maaaring maging isang code word para sa damo. Kaya dahil sa hallucinations na yon,
maririnig mo sa lyrics na there she stood in the doorway. I heard the mission bell and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Kaya ang interpretasyon dito sa ibang kritiko, ito ay maaaring isang metaphor dahil sa hallucinations na nag-iisip sa kanyang katayuan kung ito ba ay isang langit o impyerno. Ang ibang controversial naman dito sa Hotel California, ito daw ay ang Church of Satan sa ilalim ng pamumuno ni Anton LaVey dahil marami ang hindi nangangahas na magsalita tungkol kay Satanas sa publiko. Kaya isinulat ang kantang ito at tinakpan ang lyrics sa loob ng kanta. May lumitaw kasi ng ibang pagdududa dito na kapag binuksan mo ang original na album ay makikita mo ang loob ng lobby ng hotel at sa likod ng bintana ay makikita mo ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit at upaw ang ulo. Kung i-zoom in mo ang figure na yon, ito daw ay si Anton LaVey. Ang Church of Satan ay itinatag noong 1969 sa California at karaniwang ang mga paniniwala dito ay occultism na namumuhay ng walang kabuluhan, pagwawalang bahala sa tradisyonal na moralidad at ganap na pagpapakasawa sa particular na sexualidad at mga pandama. Ang isang indikasyon sa dulo ng lyrics, you can check out anytime you like, but you can never leave. Ito ay isang paniniwala na kapag ipagbibili mo ang iyong kaluluwa kay Satanas, ito ay pag-aari na niya magpakailanman. Mahirap na talaga tukuyin kung ano ang tamang rason sa kantang ito kasi marami ding mga journalist na none of the above sa mga binanggit natin ang dahilan kung bakit naubra ang awiting ito. Meron pa nga nakakatawang trivia tungkol dito kasi habang namamayagpag sa kasikatan ang kantang ito, meron daw isang hotel na nagsasamantala, itinayo at pinangalan ng Hotel California. Kaya noong nalaman daw ito sa bandang The Eagles ay agad daw nila itong pinaiimbestiga at kinasuhan kasi ginamit sa hotel ang titulo sa kanilang kanta. Pero gayon pa man, ito daw ay isang rumor lamang at walang katotohanan. Ngunit ano-ano pa man ang dahilan sa kantang ito, hindi may pagkaila na ito'y isa sa naging paboritong awitin at ginawa na itong reggae. May ibang version pa dito na ginawang punk, metal, rap at kung ano-ano pang genre. Ika nga, music is a universal language. Kaya tama ang bandang The Eagles dito. You can check out anytime you like, but you can never leave. Hanggang dito na lang og rock and roll na tong tanan mga bay. Sa ilan, niul po na yun ang hubat. Ipan ang naghimaw.